Magandang hapon, Sir Ronilo. Sir, kayo po ay empleyado ng Light Express. Opo, sir. Ano po ang inyong trabaho doon? Ay, yung ano ko rin po, sir, isang welder. Simula po ng anong petsa po kayo naging welder para sa Light Express? Nung nagsimula po ng katapusan ng October, At meron po kayong employment contract, sir? wala po, sir. Wala. Kung pinapasweldo po kayo, sir, sino po ang nag-aabot sa inyo? Tauhan po ng Light Express. Si Engineer Kevin Valdez po, sir. Siya po ay empleyado din ng Light Express. Opo, sir. Okay. Sir, nung araw po na kayo ay na-aksidente sa trabaho, ano po ang nangyari? Linatag ko na po yung eskwala pataas para makuha ko yung sukat sa taas. Biglang lumapit si Foreman Ronnie Meriales doon sa operator ng boom truck na si Ronel na inutusan niya ito na ipaangat. Nung umangat, sir, no, biglang pag-angat, hindi ko napansin yung I-beam. Yun ang pumalo sa akin na yun ang naging na nalaglag po ako. Saan po tumama yung ID mo, sir? Dito po, sir, tumama sa akin. Sir, meron kayong safety harness? Nung time na yun, sir, wala. May safety harness doon, sir, pero yung sarili kong safety harness, pero yung company walang safety harness. Walang, So, kayo po ang provide ng at safety saka harness? safety shoes, sir. Okay. Helmet, sir? Wala, sir. Meron kayong mask? Meron kayong gloves? May gloves, sir. Oh. Sino ang nag-utos sa inyo, sir, ng trabahong ito? Nandyan po nung time na yun, nandyan si Engineer Kevin Valdez at saka si Foreman Ronnie Meriales. Ang Light Express naman, sir, nung kayo ay tinamaan at nalaglag, ano po ang ginawa nila pagkatapos? Nung time na nalaglag po ako, sir, binuhat ako, dinala ko sa loob ng barracks, tapos tuloy sila ng trabaho. Okay. Ano ba po ang natamo nyong injury nung Yung paa, sir, yung paa ko ang tumama doon sa simento. gaano po kataas ang pagkalaglag? 4.5 meters, sir, dalawang scaffolding na dalawang pinatong na scaffolding. Simula nung January 16 hanggang ngayon, sir, araw-gabi yung nagtitiis ako sa sobrang sakit, sobrang kirot. Gaano po katagal bago kayo nadala sa ospital para sa isang x-ray? Nung sir, nung January 17 to 37 PM doon sa Pasig Doctor Medical Center. Okay. At doon, sir, kayo ay nabigyan ng x-ray. Wala po, sir. Ano po ang ginawa nung dumating Nung po kayo tinanong sa yung kasama ko doon po, sir, sinakay ako ni Foreman Ronnie Meriales doon sa kanyang motor at saka sinundan naman po kami ni Engineer Kevin Valdez. Mhm. Pagdating doon sa may entrance, sir, mayroong nag-ano sa amin doon na nurse at saka tinanong kaagad ni engineer kung magkanong aabutin. Ang sagot naman po ng nurse doon dahil private hospital nga yung napasukan, yung 6 or 7,000 wala pang gamot at saka extra doon, sir. Itong Light Express, nag-offer ba sila sa inyo ng danyos? Nag-offer ba sila sa inyo ng settlement para sa nangyari? Wala po, sir. Okay. At kayo ay hindi na nakakapasok sa ngayon, sir? Opo, sir, simula ng accident. Ang sweldo niyo po, sir, ay tuloy-tuloy pa rin? Wala po, sir. Nung Wala. time na na-accidente po ako, sir, half day lang yung isinahod sa akin po, sir. Kompleto ba ang inyong benefits, SSS, PhilHealth, Wala po. Pag-ibig? Wala po, sir. Pasok ba po kayo sa ating minimum wage dito sa National Capital Region? 850 yung rate ko, sir, doon. Okay. So, pasok naman kahit pa paano. Arawan po yun, sir. Opo, sir. Meron kayong payslip, sir? Tuwing sahod po, sir, may pinipiramang payslip pero hindi po binibigay ni Engineer Kevin, dinadala niya po pabalik. Pagkatapos na Wala kayong kopya? Wala po, sir. Cash ba nyo natatang... Opo, sir. Nung time na hindi na po ako ipinirol, nagkataon na wala na rin kaming pangkain. Pilit po akong pinapasok ni Engineer Kevin Valdez at saka ni Ronnie Meriales na para maipirol po nila ako na halos po na hindi ko mayakbang yung pako po. Yes, yes. Pumasok po ako ng mga time yun. Parang 3 araw po, sir. Tapos ang ina-expect ng inyong employer, sir, papasok pa rin kayo. Pinapasok po nila ako, sir. Pinipicturean pa nga nila ako para isisend daw sa opisina para maipasok ako sa matatayaman pa ako, sir. Sir, kinontak ba kayo ng Human Resources o ng kahit anong part ng Light Express para magsabi na pinaprocess na namin ang iyong ECC? Wala po, sir, dahil yung nagtanong po ako, sir, sa kay engineer, ang sagot ni engineer sa akin, bago daw nagsimula yung, sinabi na daw ng lawyer ng may-ari na sagot ni Foreman Ronnie Meriales yung mga tao. Tapos nung tinanong ko naman po si Foreman Ronnie Meriales, hindi daw yan ang kasagot dahil hindi niya naman daw kontrata Sagot niya yung pagpatrabaho, tapos yung sa disgrasya hindi niya sagot. Ang tanong ko nga, nagtuturuan sila. Saan ako lulugar? Sabi ko, sino ang aanong ko nito? Ma'am Joanna Montesino, magandang hapon po. Magandang hapon po. Saan po ang proper venue para mag-file ng claim ang isang empleyado under our occupational and safety hazard laws po? Base po dun sa ating Oslo, kung saan po yung site at kung saan nangyari yung aksidente,
ay pwede po silang lumapit sa malapit na opisina. No, kung pwede rin po silang lumapit kung nasan din po ang main office Mhm. na naka-locate ito. So sabi po niya ay nasa Pasig po yung site, Yes, tama po ma'am. ba? Yes, ma'am. So doon po pwede siyang lumapit. At the same time, pwede rin po sa Quezon City Field Office na nakakasakop naman po sa opisina ng kanyang agency na Light Express. Sir Alvin Garcia, magandang hapon po. Magandang hapon po, Atty. Garrett. Paano po kaya kung walang contribution ng kanilang SSS? Ano po ang kanilang may expect na claim mula sa ECC? Kasi yung membership natin, yung coverage natin, nag-emulate din siya sa membership nila sa mga social security system. Yes. Sa SSS, sa social security system, para sa private sector, and GSIS naman sa public sector. So, dyan kadalasan nagkakaroon ng problema yung mga workers natin kasi pag wala silang contribution or hindi sila registered kay SSS, mataas din yung chances, of course, na hindi sila pumapasok sa coverage ng ECC. Mhm. Pero dun sa discussion natin kanina, dun sa complainant natin, with Yes. the assumption, Attorney Garrett, na yung binabanggit mo kanina, di ba? Mataas yung potential talaga na may employee-employer relationship naman. Yes, yes. So, sa batas talaga, sa labor law natin, di ba, mandated yung mga employers natin na enroll sa social security That's correct. benefits and programs yung mga workers natin. So, pagdating sa mga ganyang cases, tulad ng mga napag-usapan natin na previous complainants din natin, Mhm. kailangan talaga na i-enroll sa SSS yung mga workers natin. So, kung may mga ganitong cases na mapatunayan naman natin na may employee-employer relationship, automatic talaga na i-require yung employer natin na Yun nga, Sir Alvin, they are obliged, no, under law, to Yeah. enroll. What if they don't, sir? Kasi ang nakikita ko situation dito, Sir Ronilo Sanchez was employed on October. Sir, Yeah, Papa. October 2025. There is a possibility na hindi po nila in-enroll at all si ating complainant. Paano po pag ganun, sir? pag gano'n, Attorney Garrett, automatic ilalapit natin siya kay SSS tapos magko-compute ng mga contributions na kailangan i-contribute Okay. ng employer para sa part ni employee natin. And Sa we programa have naman to natin, do this first, Sir Alvin. We have to do this first before any claim before the ECC can be acquired, or pwedeng sabay po natin tong ipatakbo? pwedeng sabay naman yun, Attorney Garrett, para at least simultaneous yung pagpuproseso ng mga benepisyo ng Okay. worker natin. Sa ECC naman, Attorney Garrett, wala naman tayong titignan na premium contributions, required premium contributions sa Ayun. part ng mga workers or employers natin. Sa batas natin, unang araw pa lang sa trabaho ng worker natin, pag may Covered. nangyari sa kanya, automatic covered na siya ng ECC at eligible Yes. na to file and claim for the benefits and services na meron yung programa natin. Does any claim from ECC negate or eliminate civil liability from the employer? Sa ECC kasi, Attorney Garrett, ang titignan na talaga natin is yung yung contingency na nangyari sa Mhm. worker natin. Mhm. Any other liabilities, hindi sakop ng programa natin yun. Mhm. Hindi ko alam kung siguro yung, of course, ang mother agency natin, DOLE, maybe they can answer that question as well, Attorney Yeah. Garrett. Yeah, so sa programa natin, yung contingency na nangyari kay worker, kung work-related siya, we compensate that. We provide yung necessary benefits, yung necessary services afforded sa batas para sa worker natin. Then that's basically what we process and what we do sa opisina natin. Tulad ng nabanggit mo rin kanina, kahit na delinquente magbayad ng contribution, yung mga employers natin sa batas ng ECC, hindi sila tinatanggalan ng karapatan na mag-file at mag-claim ng mga benefits natin. Kasi yun yung Yes. itinalaga ng batas na dapat meron at makuha nila kung Yes. nakaranas sila ng mga ganito klaseng sakuna or disgrasya sa trabaho. Ayun, no. So maraming salamat, Sir Alvin Garcia, for being always very informative. Maraming salamat din, Attorney Garrett, sa lagi-laging re-refer ng mga clients namin kasi ito yung mga gusto rin talaga namin, makatulong sa mga manggagawa natin at may paabot sa kanila yung impormasyon, yung benepisyo na meron sa ECC. Yeah. So malaking tulong yung pagre-refer nyo rin sa amin ng mga clients po natin. Maraming salamat, Attorney Garrett. Maraming salamat, Sir Alvin Garcia. No, Ma'am Joanna, kami po ay sasama kay Sir Ronilo Sanchez, ang aming complainant, para po i-file ang kanyang claims under the Oslo. No? Diyan na lang po siguro sa Quezon City Field Office. At kami po ay hingi ng inyong assistance, ma'am. Yun naman po, pwede naman po talaga natin siyang papuntahin, yung kanyang pwedeng kasama sa na pwede mag-assist sa kanya, or we can also tawagan po siya, no, para ho dun sa kompletong detalye
nung kanyang opisina at saka nung kung saan po siya naka-deploy, no, para ho agaran din po natin mabigyan na po ng assistance tungkol doon sa safety and health naman po nung kanyang pinagkatrabahuhan. Okay, sige. Maraming salamat po, Ma'am Joanna Montesino. Kami po ay magbibigay ng nararapat na impormasyon para po matulungan natin si Sir Ronilo Sanchez. Sir, sasamahan namin kayo, magkikita tayo, and we will claim everything na nararapat sa inyo, sir. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Sige.